hahatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nang gumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nang gumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nang gumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nang gumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Nang gumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Panginoon. Panginoon, ang nais ko'y kagandahan mo ay pagmasdan. Pag-ibig mo sa aking tugon, kailanman di ka pabayaan. Sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong dilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo, kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan. Sa iyo lamang
sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Si Ate Yoli pong muli ng Faithful Jesus Church San Pedro Outreach. Kamusta na po kayong lahat? Kamusta na po ang ating EECQ? Umaba po lalo, no? Dahil naging Extended Enhanced Community Quarantine, sanhi ng worldwide pandemic COVID-19. Kamusta na po ang inyong mga pamilya? At ito pa po, kamusta na po ang ating mga budget? Nag-i-extend din po ba katulad ng extended quarantine? Nakakangiti pa po ba tayo? Sa panahon po ngayon, napaka makapangyarihan ng salitang kamusta ka. Lumalabas po ang mga tunay na emosyon sa mga kasagutan, depende sa mga sitwasyon. May mga tumutugon na, sa totoo lang po, hindi po kami okay. Marami naman din pong tumutugon na, mabuti po ang Diyos sa amin. Hindi niya po kami pinababayaan. God is our provider. He will supply all our needs. Totoo naman po. May kapatiran po na nag-chat sa akin kahapon. Sabi po niya, kamusta na po kayo dyan? Nung makita ko yung chat niya, agad akong napangiti. Sa trabaho ko po kasi bilang isang messenger or liaison officer. Yung liaison, yung layas ng layas, sakay ng sakay, lakad, takbo, akyat, baba. Tapos bigla akong nakulong sa bahay ng almost 1.5 months at magiging 2 months pa. Sabi ko kung wala lang akong calling, baka nagkaroon ako ng kuliling. Oh, ayan, napatawa ko na kayo, di ba? Pero sa totoo lang po, kamusta na nga po ba tayo lahat? Kamusta na po yung napakahabang oras natin buong maghapon? Nagagamit po ba natin ito ng tama? Or lumilipas lang yung ating maghapon na wala tayong naa-accomplish? Kaya, kung ikaw kapatid, na-open mo itong video na to, please stay tuned. You are going to spend your 30 minutes wisely for the glory of our God. Thank you. And let's start with a prayer. Aming Amang Diyos, kayo po ang Diyos na mabuti, kayo po ang Diyos na matapat, at kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Ngayong araw na ito, ipinagkakatiwala po muli namin sa iyo ang lahat, maging ang pag-aaral na ito, Panginoon. Ang pag-aaral namin ng iyong banal na salita at manguna ka po sa amin. Ang banal ng Espiritu ang magtuturo sa amin ngayong araw, Panginoon. At
Cleanse our heart, Panginoon, na malaya kang makapasok sa aming mga kaloob-looban ng aming mga puso at tumimo sa amin ang makapangyarihan mong salita. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang araling ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. The title of our lesson for today is How to be Born Again. And the aim is to have a deepest understanding how to have a new life with Christ. And our key verse is from the book of John, chapter 3, verse 3. Ang sabi po doon, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kung pag-aaralan po natin yung Aklat ng Juan sa Kabanata 3. Ito po yung kwento na isang taong nagngangalang Nicodemus. Si Nicodemus na isang Pariseo, isang may katungkulan sa High Court na tinatawag nung una na Sanhedrin. At may kapangyarihan siyang tao, may ikinagalang at napaka-relihiyosyo niyang tao sa panahon niya noon, sa paniniwala niya. At ito po yung kwento na isang gabi, palihim siyang lumapit, pumunta sa Panginoong Hesus. Pwede naman niyang gawin ito ng araw, pero dahil nga laban kay Hesus sa Panginoong Hesus ang mga Pariseo nung una, mga Hudyo, ay palihim niya itong ginawa. Palihim siyang pumunta isang gabi sa Panginoong Hesus at sinabi niya sa Panginoong Hesus, Guro, alam ko po na ikaw yung mabuting guro. At mahaba pa yung conversation nila. At sumagot naman ang Panginoong Hesus. Sabi nga po niya doon sa Panginoong Hesus, ng Panginoong Hesus sa verse 3, sabi niya, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At yun po, hindi po yun literal po talaga na hindi yun naunawaan ni Nicodemo. Sabi nga po niya sa Panginoong Hesus, Panginoon, paano po ako maisisilang na muli? Papasok po ba ako sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak na muli? Talaga pong hindi niya po naunawaan yon. Kaya sumagot pa rin po ang Panginoong Hesus. Pinaliwanag pa rin po sa kanya sa verse 5. Sabi po ng Panginoong Hesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak ang isang tao sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng langit. Yon. Parang dinagdagan po ng Panginoong Hesus yung paliwanag niya kay Nicodemus kasi nga po hindi niya nauunawaan. At sa sagot na ito ng Panginoong Hesus, parang unti-unti na pong nauunawaan ni Nicodemus yung ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Na hindi ito literal na mother's giving birth, kundi ito ay isang spiritual birth. May dalawa po tayong taong pag-aaralan, buhay ng tao. At may the same question po, may dalawang magkaparehong tanong sa buhay ng dalawang tao. Yung isang tao ay may old nature, yung a man with old nature. At ito po yung tanong. Question, what is the natural tendency when man hurt you? At yung sagot po nung tao na may old nature, ang sagot po niya, we will hurt them back. Opo, yun naman po talaga ang tendency ng isang taong nasaktan, parang pusang naapakan. Pag naapakan mo yung pusa, kakagating ka. Pag naapakan mo yung aso, kakagating ka. Yun po yung natural nature ng isang tao na may old nature. Gaganti ako, hindi pwedeng hindi. Pero itanong po natin yung the same question sa isang tao na isa na siyang
new man. May new nature na siya. Isa na siyang bagong nilalang. Tanungin po natin ng the same na question. What is the natural tendency when man hurts you? At with boldness, sasagot po ang taong ito na new man. Itong new man na ito, ang sagot po niya is, we can offer our other cheek. Ito po yung sinasabi sa Biblia na pag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo yung kaliwa mo. At sasabihin pa rin niya na, I choose to pray for them and I choose to forgive. Yun na po yung natural na maisasagot ng isang tao na nabago na. And that is a new person. The new man has a new spirit because Holy Spirit living in him. Take a look of this simple illustration. Sige po, kwento lang po muna tayo ng maiksi lang. Mayroon pong isang tao na may kotseng luma. Model 70s, 80s. Puro gasgas na, tuklap-tuklap na yung mga pintura. Basag-basag na yung windshield at sira na yung aircon. Mainit na. Pero nakakausad pa rin, makakaandar pa rin. Pero mabagal na at mausok pa. Binubusinahan na siya ng mga kasunod niya kasi nga mabagal na siya at mausok pa. Ngunit ito, biglang dumating yung kanyang bagong boss. At ang sabi sa kanya, inoperan siya na bibigyan kita ng bagong kotse sa isang kondisyon. Yung kotse mong bulok at luma, ipalit mo sa bagong kotse na ibibigay mo sa akin, na ibibigay ko sa iyo. Yan, palit tayo, barter, kumbaga. Ibibigay ko sa iyo yung bago, ipalit mo sa akin yung luma mong kotse. Yung ipapalit na bago ay brand new. Malamig ang aircon at ito pa, full tank, puno ng gasolina. At free lang yon. Sa isang kondisyon lang, ipalit niya yung luma niyang kotse. Then, what will be your answer? Maaring sabihin ng taong ito na, boss, aanhin mo pa naman yung luma kong kotse. Basura na lang yun sa garahe mo. Dito na lang ito sa akin at unti-unti ko na lang siyang ibibenta per kilo. Dito na lang ito sa garahe ko. Basura lang yan sa garahe mo. See? Nakuha po ba natin yung lesson? Madalas po ganyan ang tao. Gusto ng pagbabago pero aayaw isurrender yung luma nila. Pilit pinagsasama yung pinagsasama sa iisang garahe, yung may kalawang, yung bulok na sasakyan, at saka yung bagong sasakyan. Pinagsasama sa isang lagayan, pinagsasama sa isang garahe, hanggang sa madikitan, magasgasan, mahawaan ng kalawang yung brand new niya na sasakyan. And exactly, the day will come, balik sa dating gawin. Opo, at mas worse pa po ito sa dati. Dati, isa lang yung bulok, ngayon naging dalawa na. Like sa Bible illustration din po, sa Mateo 9 verse 16, ang sabi doon, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. Sapagkat kapag umurong ang tela, mababatak itong ang pinagpian at lalong lalaki ang punit. Verse 17, wala ring magsasali ng alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Opo, simple lang po. Hindi po talaga pwedeng magsama ang mabuti at ang masama. Parang langis at tubig lang yan. Parang sa kwento sa Biblia,
sa templo ng Diyos, nababasag yung mga rebulto ni Baal, nababasag. Kasi banal ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng haluan ng hindi mabuting bagay sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. So katulad din po ni Nicodemus ng ating pinag-aralang salita ng Diyos. Mahalagang maunawaan natin na ang ipinanganak na muli ay nangangahulugan ng bibigyan tayo ng Diyos ng mabuting kalooban, binagong kalooban. At ito ay nangangahulugan na bibigyan din tayo ng Diyos ng isang bagong puso at maglalagay din siya ng bagong espiritu. At ito ay makikita rin sa salita ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26. Ang binabago ang kalooban natin. Yun po ang binabago ng Diyos sa atin, yung ating kalooban. At magre-resulta po ito sa isang bagong buhay. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, wala na ang dati niyang pagkatao, at ito ay papalitan na ng bago. Ngayon, mga kapatid, nakahanda ba tayong tanggapin ang inaalok sa ating bagong buhay kasama si Kristo? At kung oo ang sagot mo, kapatid, samahan mo ko sa isang munting panalangin ngayong araw. At ito ay gagawin natin ng bukal sa puso natin, buong puso, at buong pag-ibig natin itong gagawin para sa ating Diyos. Samahan mo ako sa panalangin ito. Ama namin sa langit, Amang banal at mabuti, naririto po ako sa iyong banal na harapan na nagpapakumbaba. Inaamin ko po, makasalanan po akong tao at humihingi po ako ng kapatawaran. Ngayong araw, sinusuko ko po sa iyo ang luma kong buhay. Palitan mo na po ito ng bago. Naniniwala po ako na namatay ka sa krus dahil sa aking mga kasalanan. At lubos ko po yung pinasasalamatan. Nagdidesisyon po ako ngayon at binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan po kita. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po na isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po na pag ako'y namatay, diyan sa langit ako pupunta. At ito po ang aking panalangin na may pananampalataya sa tanging pangalan ng aking Panginoon, ng aking dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon po sa ating pangwakas na panalangin, muli po nating itaas sa ang kalagayan ng ating bansa at ng ating buong mundo. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na sa bawat dalangin namin ay dinirinig mo kami. Salamat po sa pag-aaral na ibinigay mo sa atin, sa amin ngayong araw, Panginoon, na kayo ang aming tagapagturo. Salamat po na hindi na ito kayang nakawin ng kalawan sa aming mga puso. Selyuhan mo po ito ng iyong banal na espiritu at nawa po ay maisabuhay namin ito, Panginoon. Nawa po ay makita sa amin ng lahat na isa na kaming bagong tao, bagong nilalang na binabago ng iyong banal na espiritu. Salamat po, Ama, sa iyo po ang lahat na kapurihan, pagsamba, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless us all po. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin po ni Pastor Yoli, congratulations po sa inyo at totoo po na nasa sa inyo na ngayon ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Nais ko lamang pong dagdag sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang po siya ang tinanggap natin. Tinanggap din po natin ang lahat ng pangako niya. At kasama po sa pangako niya nang siya ay papunta na ng langit. Sinabi niya na hindi niya na
tayo iiwan, bagkos ay bibigyan niya tayo ng isang katulad niya sa katauhan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ngayong araw na to, sa pagtanggap natin sa Kanya, pinanahanan na po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay? Ngunit, meron pa po akong babanggitin ng dalawang bagay na mahalaga po na isunod po natin sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. Yung mga example po na ipinarinig sa atin kanina, yung po lumang kotse at yung bagong kotse. No? Tayo po ngayon ay bago nang nilalang, pero sa katauhan po natin, meron pa pong laman ng ating pag-iisip. At ang laman po ng pag-iisip ay luma. No? At tulad po nung sinabi po ng katanungan sa atin kanina, ano po yung gagawin natin kapag tayo ay sinaktan? So yung lumang pagkatao po natin, ang laman po niya gaganti po siya. Kaya sabi po sa mga taga-Roma 12:2, basahin ko lang po siya. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-dugot, at ganap na kalooban niya. Yun po. So, first is we accept the Lord Jesus Christ, and then we renew our mind. So, kailangan po talaga mabago po ang ating isipan. Okay? So, paano po mabago ang ating isipan? So, tutulungan din po tayo ng ating Panginoon dahil siya din po ang may sabi sa atin sa sulat sa Mabuting Balita ayon kay Juan. Basahin ko lang po siya. Juan 6:63. Basahin ko po siya sandali. Okay, sabi po ng kasulatan, ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. No? So, tandaan po natin, sabi po ng ating Panginoong Hesus, ang mga salitang ibinigay ko sa inyo. So, mahalaga po na isunod po natin pagkatapos po ng pagbabago ng ating kaisipan ay ang pagbabasa ng kanyang mga salita. At ito rin po yung kadahilanan kung bakit tayo po ay gagawin sa panalangin. Dahil po sabi ng kanyang salita, no, sa Santiago 5:16, sabi po doon, ipanalangin natin ang bawat isa. So, siya po natin gagawin ngayon, no? At ang nakakatuwa sa gagawin nating prayer is that nakakasunod po tayo sa mga utos ng ating Panginoon. So, yun po yung pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sabi po niya kasi, kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. So, mahal natin ang Diyos every time na ipapanalangin natin ang bawat isa. Sige po. So, mag-umpisa na po tayo ng ating mga panalangin. Umpisahan po natin sa ating pong bansa. Tayo po yung manalangin. Samahan po ninyo ako. No? Meron po akong mga prayer points na ibibigkas. Pero kayo po, no, sa leading po ng Holy Spirit, pwede po kayong sumabay sa panalangin at makikita po ninyo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lalabas po ang mga salita sa inyong mga bibig. Okay po? So, aming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Hindi po nawawala sa iyong paningin ang bansang Pilipinas. Patunayan, hanggang sa mga oras na ito, lumalaban po ang bansang Pilipinas. At nakikita rin po namin na mayroong magandang pagbabagong nagaganap, Panginoon, lalo na sa mga bilang ng mga nagkakaroon ng sakit na virus na ito na COVID-19. Nakikita rin namin kung papaanong kumikilos ang iyong kamay sa dami ng mga nakaka-recover o gumagaling sa sakit na ito, Panginoon. At tuluyan pa rin kaming umaasa na magiging mas maganda pa ang mga bilang na makikita namin sa mga susunod na araw, Panginoon. Dahil ikaw din ang nagbibigay ng karunungan, katalinuhan sa aming mga pinuno, sa aming mga medical staff, Lord.
sila man, Panginoon, nagkakaroon ng dagdag na kaalaman sa mga nangyayari po sa bansa namin. Salamat din sa pagbibigay mo ng yaman sa aming bansa, Panginoon. Naniniwala kami na mapapakain, mabibigyan ng ayuda ang bawat Pilipino nangangailangan na manggagaling sa aming pamahalaan, Lord. Sabi mo sa iyong mga salita, I will make you rich enough so you can be generous and that you can give, Lord. We declare these words, Lord, sa aming pong bansa, Panginoon, na hindi po pagkukulangin ang aming kaban, aabot po ang lahat po na nangangailangan, Panginoon. Magkakaroon din po ng kaayusan, Lord, dahil sa tamang kaisipan ng aming Pangulo, ng aming mga babatas, ng aming mga gobernador, ng aming mga mayor, ng aming barangay captains, Panginoon. At makikita sa ganitong panahon ang kakaisa ng mga Pilipino, Panginoon, at mananaig pa rin ang pagmamahal sa bawat isa. Mananaig pa rin ang kagustuhan tumulong at mailagay sa mabuti ang bawat isang Pilipino. At salamat din, Panginoon, sa mga panahon na ito. Huwag po pong ipahintulot na magkaroon pa po ng ibang mga natural crisis, Panginoon, katulad ng mga lindol, katulad ng mga bagyo, Panginoon, at naniniwala kami, sakop mo po yung mga bagay na yun. Kaya mong pahintuin o pigilin ang mga bagay na iyon, Panginoon. At naniniwala din kami, Panginoon, hindi lang ang Pilipinas ang nasa iyong paningin, kundi ang buong mundo. So, we pray for healing for the whole earth, Panginoon. Naniniwala kami sa libro mo, nandoon na yung vaccine ng COVID-19 at unti-unti, Panginoon, madidiscover na ang gamot para po dun sa sa virus na yun sa aming bansa. Hayaan mo rin maging daan ito, Panginoon, para magkaroon ng kaayusan ang bawat sektor ng pamahalaan, Panginoon, magkaroon sila ng tamang ugnayan. Yung kung merong mga alitan, mawawala po dahil magkakaroon po sila ng isang layunin. Sabi mo nga po sa iyong batas na pinahintulot mo magkaroon kami, Panginoon. So we heal as one, Panginoon. And thank you. Salamat, Panginoon. Sa mga susunod na mga araw, mas marami pang mga tao ang susunod sa mga alituntunin na ibinigay po sa amin sa ganitong quarantine time, Panginoon. Salamat, Panginoon. We would see na babangon ang aming ekonomiya. Maski po yung mga nagtatrabaho, babalik po at makapagtatrabaho muli. Yung pong mga nasa abroad, babalik po makakapagtrabaho ulit, Lord. At muling sisigla ang aming bansang Pilipinas. Sunod po natin ang ating pong simbahan, ang Faithful Jesus Church. Lord, kami po ay nagpapasalamat at patuloy ka ring nakikita sa aming simbahan, Panginoon. Hindi man kahalintulad nung hindi naka-quarantine, mas maraming tao yung napupuntahan po namin, nalalapitan. Pero you are the same God, Panginoon, na sinasamba namin sa aming simbahan, Panginoon. Ikaw lamang ang aming tinataas at ikaw lamang ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Salamat, pinagdadaloy mo ang biyaya sa aming simbahan, Panginoon, sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong mga salita, maski po sa pamamagitan ng pagbibigay biyaya sa biyayang nanggagaling dito sa iyo. Salamat, binigyan mo na kami ng mga membro na mayroong malaking puso, na mayroong pusong pagbigay at patuloy na nagkakaloob para po sa mga kasamahan namin o mga kababayan namin na nangangailangan. Thank you for using our church, Lord, to spread love, Lord, to be an example of generosity to others. So, Lord, panalangin pa rin namin, patuloy mong kasihan ng iyong karunungan, ang aming pinuno, si
Kuya Toto, at si Ate Mitch, Lord, ilayo din po sa anumang gawa ng masama ang kanyang pamilya, Panginoon, 10 ng kanilang magulang at kapatid. Ganon din ang mga ibang pastor na namumuno sa amin, ibang mga pinuno, sinasama po namin sila sa panalangin, Panginoon. Sila ang mga namumuno sa Binyan, Santa Rosa, si Actima, kasama po ni Kuya Jimmy at buo nilang sambahayan, sa gawin ng Kabuyaw, gawin ng Mindoro, si Pastor Willie, si Ate Joy at buo niyang sambahayan, Panginoon. And we even pray kay Pastor Sunny, Southville, at ang buo niyang sambahayan, Panginoon. And even si Pastor Anelia sa Isla Verde, sa Mindoro, buo niyang sambahayan, Panginoon. We even pray for all the ministry heads, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pinuno, sa bawat ministry. We remember them also and remember their families and pray for them. And also for us here in San Pedro, Panginoon, we also pray sa aming pong mga ministries na magpatuloy po, even in this time, Panginoon, magpatuloy po yung gawain namin, even online, Panginoon. Thank you. Lalo na po yung simbahan namin, medyo matagal na pong walang nagpupunta sa church, Lord. Sanctify the place, continue to sanctify the place, Lord. At pagbalik namin, wala po kami maging problema. Salamat po, Panginoon, for keeping us safe, Lord. Even yung mga families na nasa San Pedro, Lord, at nasa ibang mga lugar na ma-attend po sa amin sa San Pedro. Thank you, Lord, in Jesus' name. At ngayon po, pag-pray natin ang bawat pamilya, bawat individual na nakakasama po natin sa pagsamba at pagpupuri sa San Pedro, FJC San Pedro. Heavenly Father, lumalapit po kami sa iyo na mayroong pag-asa sa aming mga puso. At alam namin, you are a merciful God. Ikaw ang Diyos na walang limit ang pag-ibig sa amin, Panginoon. That you have shown your love for us, Lord. Talagang katibayan ay hayag na hayag nang ibigay mo ang sarili mong anak para po sa amin. And Lord, it is your will, Panginoon. Sabi mo nga sa Joshua 15:24, as for me and my house, we will serve the Lord. Ayun po ang naisin ng bawat pamilya na sumasamba sa iyo sa gawin ng San Pedro, Lord. Hindi lang po individual, but ang gusto po namin, pamilya kami maglilingkod sa iyo. And nasa proseso na po kami na nakikita na po namin nangyayari ang mga bagay nito. And we praise you, Lord. Pinupuri ka namin dahil dito. At pinasasalamatan ka rin namin dahil ikaw ang tanggulan ng bawat pamilya. Naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat pamilya ay binakuran mo na, Lord, ng iyong kagalingan sa amin. Dahil ito ang sinabi mo sa iyong mga salita, by your stripes we are healed. Kaya kiniklaim na po namin ito, Panginoon, na dumating na ang kagalingan sa bawat pamilya. Lord, hindi lamang kagalingang physical, maski mga kagalingang emosyonal, Panginoon, at maging ang pagkulang ng financial, Panginoon. Papasalamat na namin sa iyo dahil alam namin na binigay mo na rin ang mga bagay nito. Katulad ng sinabi mo kay Solomon, Panginoon, nung hiniling niya lamang sa iyo ang karunungan. Pero sabi mo, hindi lamang yun ang ibibigay mo, Panginoon. Maging ang mga bagay na hindi niya binanggit. Maraming salamat. Nagpupuri kami sa iyo at patuloy na magbibigay ng aming mga pasasalamat. Lord, abutin mo rin ang lahat ng mga pamilya, Lord, na nangangailangan at iparamdam mo rin sa mga membro namin na mayroon po talagang nagmamahal sa kanila. And bless mo po yung patuloy na
na nagiging daan ng pagpapala para po sa aming mga sa mga pamilya sa San Pedro. Patuloy mo pong pagyamanin ang kanilang mga hanap buhay, patuloy mo pagyamanin ang kanilang mga negosyo, pagpatuloy mong pagyamanin ang kanilang kalusugan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa aming mga buhay. Kami po ay maging buhay na saksi. Aming pong mga pagkilos, sa aming pong mga salita ay lagi kang maituro na mayroong kaming Diyos na mapagmahal, mayroong kaming Diyos na lubos na nagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, naniniwala kami, tinanggap na namin lahat ng aming mga kahilingan sa iyo. And thank you, we're so excited, Lord, na nakabalik na po kami sa actual worship at naniniwala po kung hindi na po malayo yun. We will once again sing to your name, Panginoon. Sama-sama kaming magtutugtugan, magsasayawan ng palakpakan, gaawitan para po sa iyo. Thank you, Lord. May your name be praised, and only your name we raise on high. Thank you, in Jesus' name, and God bless all, and stay safe.